Isipin ang buhay ng isang milyonaryo na pamilya, palaging nasa taas ng kasaganaan at kontrol, na may isang anak na nagpupumilit na umangkop sa mahigpit na inaasahan ng kanyang mga magulang. Ngayon, isipin na, isang nakamamatay na gabi, lahat ay nagbabago kapag narinig nila ang isang kahina-hinalang pag-usap na humahantong sa isang marahas na desisyon, pagpapaalis sa kanilang anak at pag-alis sa kanya. Ang tila isang mapangwasak na wakas para kay Lucas, ang nag-isang anak na lalaki, ay naging isang nakakagulat at nakasisiglang paglalakbay. Humanda upang makita kung paano ang hindi inaasahang kahihinatnan ng kwentong ito ay magtutulak sa iyong pag-isipang muli kung ano ang ibig sabihin ng tunay na tagumpay at pagkakasundo. Ang iyong matutuklasan ay mas nakakagulat at nakakapanabik kaysa sa iba pang kwento ng pagtubos na narinig mo na. Manatiling nakatutok dahil ang solusyon sa lahat ng sakit at pagkawala na ito ay maaring mas hindi ka panipaniwala kaysa sa iyong inaakala. Suriin kung nakasubscribe ka na sa aking channel, mag-iwan ng like. Nagsisimula ang kwento sa maringal na mansyon ng Monteiro, isang kahangahangang gusali na sumasalamin sa yaman at katayuan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Iyon ang uri ng bahay na nakakuha ng atensyon ng lahat ng dumaraan, na may matataas na pader, maayos na hardin, at pintuang bakal na tila naghihiwalay sa labas ng mundo mula sa isang hiwalay na kaharian. Sa loob ng modernong palasyong ito nakatira si Paulo Monteiro, ang kanyang asawang si Helena, at ang kanilang nag-isang anak na lalaki, si Lucas. Si Paulo Monteiro ang patriarch ng pamilya, isang matalinong negosyante na kilala sa kanyang kakayahang gawing ginto ang anumang pagkakataon. Siya ay nagsimula sa halos wala, ngunit sa paglipas ng mga taon ay nagtayo siya ng isang imperyo na mula sa mga industriya hanggang sa mga mamahaling ari-arian. Siya ay iginagalang at kinatatakutan ng marami, hindi lamang para sa yaman na kanyang naipon, ngunit sa walang awa na paraan ng kanyang pagsasagawa ng kanyang negosyo. Para kay Paulo, ang tagumpay ay hindi lamang swerte, kundi ng disiplina, pagsusumikap at, higit sa lahat, kontrol. Si Helena naman ang silent force sa likod ng trono. Elegant, palaging hindi nagkakamali, siya ang sagisag ng klase at biyaya. Inalagaan ni Helena ang pampublikong imahe ng pamilya, nakikilahok sa mga kaganapan sa kawanggawa, at pinananatiling buo ang reputasyon ng mga Monteiros. Ngunit sa likod ng perpektong harapan na ito, mayroong isang babae na nagpapanatili din ng isang hindi matitinag na katatagan tungkol sa mga halaga na namamahala sa bahay. Para sa kanya, ang mga tradisyon ay sagrado, at wala, kahit na ang pag-ibig para sa kanyang anak, ay maaring bigyang katwiran ang paglabag sa kung ano ang itinatag. Si Lucas, ang tanging tagapagmana ng mga Monteiros, ay lumaki sa ilalim ng bigat ng mga inaasahan na ito. Mula sa murang edad, alam niyang wala siyang karapatang mabigo. Pinalaki siya ni Paulo at Helena bilang susunod na dakilang pinuno ng pamilya, ang kahalili na magdadala sa pangalan ng Monteiro sa mas mataas na antas. May access si Lucas sa pinakamahuhusay na paaralan, pinakamahuhusay na guro, pinakamahuhusay na pagkakataon. Ngunit habang ang kanyang mga magulang ay nakatuon sa paghubog sa kanya, upang maging susunod na pinuno ng imperyo, nadama ni Lucas ang patuloy na panggigipit na unti-unting kinakain ang kanyang kaligayahan. Minahal niya ang kanyang mga magulang, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit mayroong isang bahagi ni Lucas na naghahangad ng higit pa, isang bagay na higit pa sa mga tradisyon at katigasan na tumutukoy sa kanyang buhay. Nais niyang tuklasin ang mundo para sa kanyang sarili, upang gumawa ng mga desisyon na hindi dinidiktahan ng mga inaasahan ng iba. Ang pag-ikting na ito, sa pagitan ng pagnanais ni Lucas para sa kalayaan at ng matatag na kontrol ni Paulo at Helena, ay parang isang bagyong dumarating sa abot-tanaw, naghihintay ng tamang sandali upang sumabog. Ang pamilya Monteiro ay kilala sa kayamanan nito, ngunit din sa pagiging malamig nito. Ang mga pagtitipon ng pamilya, mga gala dinner, mga kaganapang panlipunan, lahat ay maingat na inayos upang mapanatili ang imahe ng pagiging perpekto. Walang puwang para sa kabiguan o kahinaan. At si Lucas, na palaging nakikita bilang kinabukasan ng pamilya, ay natagpuan ang kanyang sarili na lalong nasasakal sa buhay na binalak ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ito ang buhay sa sambahayan ng Monteiro, isang buhay ng karangyaan,
ngunit isa rin sa mga mahigpit na tuntunin at hindi nababaluktot na mga tradisyon. Sa labas, ang lahat ay tila perpekto, ngunit sa loob ng mga dingding ng mansyon na iyon ay may tahimik na labanan na ipinaglalaban, isang labanan na hindi kayang lutasin ng kahit anong halaga ng pera sa mundo. At ilang sandali na lamang ay nauwi na ang labanang ito, na tuluyang nagpabago sa mga kapalaran ni Paulo, Helena at Lucas. Lumaki si Lucas Monteiro na napapaligiran ng karangyaan at mga pribilehiyo na hindi may isip ng ilan, ngunit ang kanyang buhay ay malayo sa pagiging isang kama ng mga rosas. Mula sa murang edad, handa na siya sa isang layunin, ang magmana at mapalawak ang imperyo na itinayo ng kanyang ama na si Paulo Monteiro sa sobrang pagsisika. Napakalaki ng responsibilidad na ito, at araw-araw nararamdaman ni Lucas ang bigat nito. Ang kanyang gawain ay maingat na binalak, na walang puwang para sa pagkakamali o paglihis. Tuwing umaga ay nagsisimula ng maaga, bago sumikat ang araw, nang pakiramdam ni Lucas ay nakulong sa pagitan ng pagtulog at pagpupuyat. Habang ang ibang mga kabataang kaedad niya ay maaring makatulog ng kaunti, siya ay bumangon, handang harapin ang isa pang araw na hindi niya pinili. Iginiit ni Paulo na walang hinihintay na tagumpay, at nalaman ni Lucas na wala siyang karapatang mag-aksaya ng isang minuto. Ang almusal sa mansyon ng Monteiro ay hindi lamang isang pagkain, ngunit isang madiskarteng pulong. Si Paulo, na laging may hawak na pahayagan, ay tinalakay ang pinakabagong mga balita sa ekonomiya, at umaasa na alam ni Lucas ang lahat. Doon, sa mesang marmol, sa ilalim ng ningning ng mga kristal na lampara, na natanggap ni Lucas ang mga tagubilin para sa araw na iyon. Lucas, ngayon ay susuriin mo ang mga kontrata para sa bagong pagsasanib, sabi ng kanyang ama, na walang puwang para sa mga tanong. Tumango si Lucas, itinago ang pagod sa likod ng isang magalang na ngiti. Pagkatapos ng kape, nagsimula ang totoong marathon. Si Lucas ay gumugol ng walang katapusang mga oras sa mga pagpupulong, pagripaso ng mga ulat, pag-aral tungkol sa bawat detalye ng malawak na imperyo ng Monteiro. Alam niya na ang anumang pagkakamali ay maaring nakamamatay para sa kumpanya, at, mas masahol pa, para sa tiwala na ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Nakakasakal ang pressure, pero hindi siya nagreklamo. Palaging sinasabi sa kanya ni Paulo na ang mga Monteiro ay hindi umiyak, hindi sila sumusuko, at tiyak na hindi sila mabibigo. Sa hapon, habang ang kanyang mga kababata ay lumalabas upang maglaro ng sports o simpleng magpahinga, si Lucas ay nahuhulog sa mas maraming pag-aral. Kumuha si Paulo ng pinakamahuhusay na tutor, na humiling ng hindi nagkakamali na pagganap mula sa kanya. Natutunan ng batang Monteiro ang tungkol sa pananalapi, pandaigdigang ekonomiya, pamamahala sa peligro, mga paksa na, para sa kanya, ay madalas na tila malayo at abstract, ngunit itinuturing ni Paulo na mahalaga. Ngunit may mga sandali, maikli at palihim, nang hinayaan ni Lucas na malihis ang kanyang isip. Nangarap siya ng ibang buhay, kung saan makakapili siya ng sarili niyang landas. Minsan, sa mga pinakaboring na pagpupulong, naisip niya ang kanyang sarili na naglalakbay sa mundo, naggalugad ng iba't ibang kultura, o kahit na gumagawa ng isang bagay na malikhain, malayo sa mga numero at kontrata na nangingibabaw sa kanyang buhay. Nais niyang mahanap ang kanyang sariling pagkakakilanlan, isang bagay na hindi naugnay sa pangalan ng Monteiro. Late na natapos ang araw ni Lucas, madalas kapag tahimik at madilim na ang mansyon. Kahit patay na ang mga ilaw sa opisina, patuloy na umiikot ang kanyang isipan, punong-puno ng pag-isip kung ano ang kailangan pa niyang gawin, tungkol sa mga inaasahan na kailangan niyang matugunan. Ang katahimikan ng gabi ay nagpalaki lamang ng kaba sa kanyang dibdib. Siya ay pagod, ngunit hindi lamang pisikal. Siya ay pagod na sa pamumuhay ng isang buhay na, sa kaibuturan, ay hindi sa kanya. Sinubukan ni Lucas na pasayahin ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama, na tila hindi nasisiyahan, kahit anong pilit niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito, nanatili ang pakiramdam ng kawalan. Nais niyang higit pa sa pagpapatuloy ng pamana ng pamilya. Gusto kong tuklasin kung sino talaga siya, malayo sa anino ni Paulo at Helena. At kaya, araw-araw, si Lucas Monteiro ay namuhay sa isang gawain na nagpapanatili sa kanya na nakulong, habang ang kanyang mga pangarap ng ibang buhay ay nanatiling ganoon lamang,
mga pangarap. Ngunit isang bagay sa loob niya ang nakakaalam na ang sitwasyong ito ay hindi magtatagal. Sa bandang huli, kahit papaano, kailangan niyang gumawa ng paraan para maipagkasundo ang mga inaasahan ng kanyang mga magulang sa kanyang sariling mga hangarin. At nang dumating ang sandaling iyon, tuluyan nang magbabago ang mundo ni Lucas. Isang gabi, nang ang mansyon ng Monteiro ay nahuhulog sa isang malalim na katahimikan, na nabasag lamang ng malayong tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon sa hardin, si Paulo Monteiro ay nasa kanyang pribadong opisina. Ito ay isang kapaligiran na sumasalamin sa kanyang kapangyarihan, mga istante ng mahogani na puno ng mga librong pangnegosyo, isang kahangahangang desk, at mga landscape na painting na, para sa kanya, ay kumakatawan sa mga nakaraang tagumpay. Na-review niya ang isang mahalagang kontrata, ngunit tila gumagala ang kanyang mga iniisip, na parang may bumabagabag sa kanya nang hindi niya alam kung ano mismo. Habang sinusubukang mag-concentrate ni Paulo, narinig niya, sa di kalayuan, ang isang boses na hindi dapat naroon noong mga oras na iyon. Si Lucas Ian. Bihira lang ang kanyang anak na magpuyat lalo na sa pagsagot sa mga tawag sa telepono. Dahil sa pagkamausisa, tahimik na tumayo si Paulo, lumabas ng opisina at naglakad sa madilim at malalawak na pasilyo ng bahay, hanggang sa maging mas malinaw ang mga boses. Sa labas ng silid ni Lucas, ang nakaawang na pinto ay pinayagan ni Paulo na marinig ang usapan ng hindi napapansin. Maingat siyang lumapit, dala ng nakakabagabag na pakiramdam na hindi niya mapapansin. Tahimik na nagsalita si Lucas, ngunit sapat na malinaw ang mga salita para makuha ni Paulo ang esensya. Handa na ang lahat. Kung ang lahat ay mapupunta ayon sa plano, ito ay maaring magbago ng lahat. Ito ang magiging simula ng isang bagong yugto. Kumunot ang noo ni Paulo. Ano ang planong ito na binanggit ni Luke? At anong malaking pagbabago ang maaring mangyari? Kilalang-kilala niya ang kanyang anak, para malaman na bihirang magsalita si Lucas nang may ganoong pananalig tungkol sa anumang bagay na personal. Palaging may tiyak na pag-aalinlangan sa kanyang boses, isang pag-ingat sa bawat salita na kanyang sinasabi, lalo na kapag ang paksa ay may kinalaman sa hinaharap. Pero nung gabing ayon may kakaiba. Isang determinasyong hindi pa narinig ni Paulo. Habang patuloy na nagsasalita si Lucas, naramdaman ni Paulo ang isang alon ng kawalan ng tiwala sa loob niya. Siya ay palaging isang kalkuladong negosyante na dalanginian sa pagkakataon, at ang ideya na si Lucas ay nagpaplano nege isang bagay nang hindi niya nalalaman ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Paano kung si Lucas ay malapit ng magdesisyon? Isang bagay na maaring ilagay sa panganib ang buong imperyo na kanyang itinayo? O mas masahol pa, paano kung ang anak ay naiimpluwensyahan ng isang tagalabas, isang taong gustong samantalahin ang kahinaan ng isang batang tagapagmana? Nagsimulang tumakbo ang isipan ni Paulo, bumubuo ng mga teorya, nag-imagine ng mga senaryo, bawat isa ay mas nakakabahala kaysa sa huli. Palagi siyang naniniwala na ang kontrol ay mahalaga, at anumang palatandaan na ang kontrol ay dumula sa kanyang mga kamay ay isang dahilan para sa babala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Paulo na may mas malaking bagay na nakataya, isang bagay na maaring makaapekto hindi lamang sa kinabukasan ni Lucas, kundi sa kapalaran ng buong pamilya Monteiro. Nang hindi na hinintay na matapos ang pag-uusap, tahimik na umatras si Paulo. Ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo ng 1 milya bawat minuto. Kailangan niyang makausap si Helena. Kailangan niyang malaman niya kung ano ang narinig niya, para magkasama silang makapagdesisyon kung ano ang gagawin. Nagkaroon ng pagkaapurahan sa hangin, isang pakiramdam na sila ay nasa gilid ng isang bagay na hindi alam at potensyal na mapanganib. Ilang sandali pa, sa silid ng mag-asawa, sinabi ni Paulo kay Helena ang lahat. Kinausap niya ang mga salita ni Lucas, ang tono ng boses, ang kakaibang pananalig na napansin niya. Si Helena, na laging kalmado at makatuwiran, ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig nang marinig ang kwento ng kanyang asawa. Kilala nila ang kanilang anak, o hindi bababa sa naisip nila. Ngunit ang pag-usap na ito ay nagmungkahi na may itinatago si Lucas, isang bagay na maaring magpabago sa takbo ng kanilang buhay. Noong gabi niyo, habang natutulog ang kanilang anak, na natilingizin sina Paulo et Helena, na pinagtatalunan kung giano ang gagawin. Dapat bang harapin siya kaagad?
O maghintay at subukang malaman ang higit pa? Lalong lumaki ang kawalan ng tiwala, nawala ang tiwala nila palagi kay Lucas. At sa ganoong paraan, nagsimulang tumulo ang tensyon sa tila isang pamilyang hindi natitinag. Dala nito ang anino ng pagbabagong hindi nila tiyak na handa nilang harapin. Hindi alam ni na Paulo at Helena na ang tila inosenteng pakusap na iyon ay magiging simula enge magkakasunod na pangyayari na susubok sa lahat enge kanilang pinaniniwalaan tungkol sa pamilya, katapatan at pagmamahalan. Ang darating ay isang bagay na hindi nahulaan ng sinuman sa kanila, at babaguhin nito ang kanilang buhay magpakailanman. Kinaumagahan, napuno ng tensyon ang kapaligiran sa Loki Mansion. Ang almusal, na dati ay formal at tahimik na pagkain, ngayon ay isang bagyo na naghihintay na sumiklap. Bahagya pang ginawa ni Paulo ang pagkain, napatitikan mga mata kay Lucas, naramdam naman ang bigat enge titik enge AMA, ngunit hindi pa rin alam ang dahilan enge tensyon na iyon. Pagkatapos ng kape, tinawagan ni Paulo si Lucas sa opisina, ang parehong lugar kung saan ilang beses nilang pinag-usapan ang negosyo ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Lucas na mas naninikip ang paligid, na para ben nagsasara ang mga pader sa paligid niya. Seryoso si Paul, at ang katahimikan na sumunod sa paanyaya, ay mas nakabibingi kaysa sa anumang salita na masasabi niya. Pagkapasok nila sa opisina ay biglang isinara ni Paulo ang pinto. Para bang inihihiwalay niya ang anak sa labas ng mundo. Pumwesto siya sa harap ni Lucas, naka-cross arms, at walang pag-aalinlangan, nagsimula ang paghaharap. Lucas, kagabi, narinig ko ang usapan niyo sa telepono. Simula ni Paulo, nang hindi lumilingon. Narinig ko na pinag-usapan mo ang isang plano, isang bagay na maaring magbago ng lahat. Gusto kong malaman ngayon, anong balak mo? Nagulat si Lucas, naramdaman niyang gumikot ang tiyan niya. Alam niyang mahalaga sa kanya ang pag-usap nila ng kaibigan noong nakaraang gabi, ngunit hindi niya akalaing narinig iyon ng kanyang ama. Sinusubukang manatiling kalmado, nagsimula siyang tumugon, tatay, ako nakikipakusap lang ako sa isang kaibigan tungkol sa. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, pinutol siya ni Paulo, puno ng galit ang boses nito. Huwag kang magdahilan, Lucas. Sa tingin mo ba hindi ko maintindihan ang nangyayari? Sa tingin mo ba ay makakagawa ka ng mga desisyon sa likod ko, nang hindi ako kinukonsulta? Noon pa man ay nagtitiwala ako sa iyo, ngunit ngayon ay parang ipagkakanulo mo na ang tiwalang itinayo natin sa loob ng maraming taon. Sabat salita ni Paul, naramdaman ni Luke na parang may hindi nakikitang Pedro sa pagitan nila. Hindi pa niya nakitang galit na galit ang kanyang ama, at saglit itong natahimik. Patulo ni Paulo, ang boses niya ang gaon ay puno ng pagkabigo. Inialay ko ang buhay ko para tiyaking nasa iyo ang lahat, na handa kang kunin kung ano ang sa atin, at ito ang paraan ng pagbabalik mo. May mga lihim at nakatagong plano? Sinubukan ni Lucas na ipagtanggol ang sarili, medyo nangginginig ang boses, ang ngunit determinado pa rin. Wala akong itinatago na anumang bagay na labag sa pamilya. Ang gusto ko ay makahanap ng sarili kong landas, gawin ang isang bagay na ikangin. Hindi ay tiyo man loloko, ay kayo lang. Ngunit si Paulo, na nabulag ng galit at takot na mawalan ng kontrol sa kapalaran ng pamilya, ay hindi siya pinatuloy. Ang sarili mong daan? Anong landas ito na sa tingin mo ay maari mong sundan ng mag-isa? Lahat ng mayroon ka, Lucas, ay nagmula sa pagsusumikap ng pamilyang ito. Hindi mo basta-basta itatapon iyon, dahil gusto mong sundan ang ilang kalokohang panaginip, na hindi ka man lang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa akin noon. Naging mas matindi ang talakayan, na may mga salitang binibigkas ng hindi nag-isip, mga emosyon na lumalabas at nasaktan pareho. Para kay Paul, ang ideya na maaring nagpaplano si Luke ng isang bagay nang hindi niya nalalaman ay isang pagsuway. Palagi siyang naniniwala na ang tamang landas, para sa kanyang anak ay ang sumunod sa yapak ng pamilya, ang ipagpatuloy ang legacy na binuo nila ni Helena. Ang anumang paglihis sa landas na ito ay, para sa kanya, isang tanda ng kawalan ng pasasalamat at kawalang galang. Naramdaman naman ni Lucas na sa wakas ay sinusubukan niyang angkinin ang isang bagay na kanya.
Ngunit paano mo ito ipapaliwanag sa isang ama na laging naniniwala na ang tungkulin ay higit sa lahat? Ang bawat salitang sinusubukan niyang sabihin ay pinutol ng pagkadismaya ni Paulo, at napagtanto ni Lucas na marahil ay walang paraan upang maunawaan ng kanyang ama ang kanyang damdamin nang hindi nagdudulot ng malalim na pagkasira. Sa kasagsagan ng pagtatalo, si Paul, na nadaig sa galit, ay gumawa ng paratang na nagpahamak kay Lucas. Kung ipagpapatuloy mo ang ideyang ito, Lucas, ipagtaksilan mo hindi lang ako, kundi ang buong legacy na binuo natin. Para itong tinalikuran ang lahat ng pinaninindigan ng pamilyang ito. Mabigat sa hangin ang mga salitang iyon, at naramdaman ni Lucas ang epekto ng kanyang narinig, na pagtanto na ang pag-usap ay umabot sa puntong hindi na bumalik. Ang tiwala na laging nagkakaisa sa mag-ama ay nasira na, at alam niya na, mula ngayon, wala nang magiging pareho. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas na ang pagnanais na makahanap ng kanyang sariling landas, ay malapit nang magdulot ng mga kahihinatnan na hindi niya inaasahan. At para kay Paulo, ang ideya ng pagkawala ng kontrol sa kinabukasan ng imperyo ng Venturoso, ay mas nakakatakot kaysa sa anupaman. Ang paghaharap, na dapat ay isang simpleng pakusap, ay naging isang emosyonal na labanan na magapoa pabago sa kanilang kapalaran magapoa kailanman. Sina Paulo at Helena ay nasa ipo-ipo ng emosyon pagkatapos ng paghaharap kay Lucas. Ang pagtatalo ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang dalawa, at ang hangin sa mansyon ng Venturosos ay tila mas mabigat kaysa dati. Si Paulo ay hindi mapakali, pabalik-balik sa opisina, habang si Helena ay sinubukang pakalmahin ang kaniyang sariling mga ugat. Para sa kanila, kailangan gidesisyon na gagawin nila, kay masakit. Pagkatapos ng ilang oras na talakayan, ginawa ang desisyon. Walang lingon-lingon, ipinatawag ni Paulo si Lucas sa opisina, kung saan naghihintay na si Helena, na nakaupo sa tabi ng kahangahangang mesa ng mahogani. Nang pumasok si Lucas, nagtama ang kanyang mga mata sa kanyang mga magulang, at alam niyang may mali. Halos nakakabingi ang katahimikan. Nagsimulang magsalita si Paulo, malamig at determinado ang boses, ngunit may katagasan sa tono na hindi nakalala ni Lucas. Lucas, pagkatapos ng mga nangyari, hindi na tayo matutuloy tulad ng dati. Tinaksilan mo ang tiwala namin, at itong behay na itiyo na lagi montahanan ay hindi na pwedeng medjing lugar mo. Nabigla si Lucas, bumilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan niyang tumutaw, upang magpaliwanag muli, ngunit sinayas ni Paulo ang kanyang kamay, pinatay siya. Wala nang masasabi pa. You made your choice, and now you will have to live with the consequences. Si Helena, na hanggang noon ay tahimik, sa wakas ay nagsalita, ngunit ang kanyang mga salita ay matalas. Mahal ka namin, Lucas, pero pinilit mo kaming gawin ang desisyong ito. Simula ngayon, mag-isa ka na. Wala nang suporta, pinansyal man o emosyonal. You are disinherited. Parang suntok sa sikmura ang mga salitang tumama kay Lucas. Naramdaman niyang bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya akalain na aabot sa puntong ito ang sitwasyon, na palalayasin siya ng sarili niyang mga magulang sa bahay, at putulin ang lahat ng relasyon sa kanya. Ngunit naroon siya, nakikinig sa mga salitang iyon, hindi makapaniwala na ito ay totoo. Nang walang anumang mga argumento, nang walang kahit saan upang tumakbo, naunawaan ni Lucas na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang kapalaran na ipinataw sa kanya. Lumabas siya ng opisina, mabigat ang bawat hakbang, para siyang lumalayo sa lahat ng nalalaman niya. Sa pintuan ng mansyon, ang mga katulong ay tumingin sa kanya ng may panghihinayang, ngunit walang nangahas na magsalita ng anuman. Para bang lahat ay nakulong sa isang tadhanang hindi na nila mababago. Dala lamang ang mga damit sa kanyang likuran. Naglakad si Lucas sa pintuan ng Lucky Mansion, pakiramdam na higit na nag-isa kaysa dati. Ang malamig na hangin sa gabi ay tumama sa kanyang mukha, na para bang ang mundo sa labas ay sinusubukang gisingin siya sa malupit na katotohanan na naghihintay sa kanya. Wala nang luho, wala nang ginhawa, wala nang pamilya. Ang tanging mayroon siya ay ang suot niya sa sandaling iyon, at ang kawalan ng katiyakan ng isang hinaharap na halos hindi niya maisip. Habang naglalakad siya sa madilim at walang laman na kalye, magkahalong takot at kalayaan ang naramdaman ni Lucas.
Sa isang banda, ang pag-asam ng pagiging mag-isa ay natakot sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, may munting apoy ng determinasyon na nag-aalab sa kanyang dibdib. Alam niya na, mula sa sandaling iyon, kailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa, nang walang suporta ng lucky ones. Ngunit wala rin ang mga ugnayan na nagtali sa kanya sa isang tadhana na hindi niya pinili. Ang marahas na desisyon ni na Paulo at Helena ay parang isang bukas na sugat. Ngunit ito rin ang simula ng isang bagong paglalakbay para kay Lucas. Isang paglalakbay na magdadala sa kanya upang matuklasan kung sino talaga siya, nang hindi inaasahan ng kanyang pamilya, nang walang bigat ng isang pamana na hindi niya hiniling na dalhin. Sa sandaling iyon, habang ang mga ilaw ng mansyon ay kumukupas sa kanyang likuran, si Lucas ay nagbigay ng tahimik na pangako sa kanyang sarili. Mabubuhay siya, anuman ang hinaharap. At kaya, nagpatuloy si Lucas sa kanyang paglalakad, na walang iba kundi ang kanyang damit at tahimik na determinasyon. Alam na kung ano ang naghihintay sa hinaharap ay ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Ngunit alam din na, sa unang pagkakataon, siya ang may kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Nang givan ni Lucas ang kahanga-hanggang tarangkahan ng gelaki mention, pumasok siya sa isang hindi kilalang mundo, isang mundong glazing naroon ngunit hindi pa niya tunay na nararanasan. Ang buhay sa labas ng tahanan ay hindi katulad ng kaginhawaan na dati niyang nalalaman. Ang realidad ay tumama sa kanya na parang malamig, walang humpay na alon, ngunit kasabay nito, mayroong isang bagay na nagpapasigla sa pagiging makisa, na walang sinumang magsasabi sa kanya kang ano ang gagawin o kung paano kumilos. Ang mga unang araf ay ang pinakamahirap. Si Lucas, na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kung saan matutulog o kung ano ang kakainin, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na walang nakapirming bubong sa kanyang ulo. Natutulog siya sa mga hostel, sa maliliit at simpleng silid, ibang-iba sa karangyaan na nakasanayan niya. Bawat gabi ay isang bagong aral sa pagpapakumbaba. Ang ingay ng mga lansangan, ang pumipintig na buhay ng mga tao sa paligid niya, lahat ng ito ay nagpakita sa kanya na ang mundo ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa kanyang naisip. Nang walang pera o mapagkukunan, nagsimulang maghanap ng trabaho si Lucas. Ang pagtanggi ay isang bago at masakit na karanasan, ngunit isa rin itong mahalagang karanasan sa pag-aaral. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, nakakuha siya ng trabaho sa isang maliit na tindahan ng libro sa kapitbahayan. Hindi ito ang kaakit-akit na gawain na nakasanayan niya. Ngunit mayroong isang bagay na kaakit-akit sa kapaligiran na puno ng kwento. Ang amoy ng mga libro, ang tunog ng pag-ikot ng mga pahina, at ang simpleng kasiyahan sa pagtulong sa mga customer na mahanap ang kanilang hinahanap ay nagbigay kay Lucas ng pakiramdam ng layunin na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit ang talagang nagpapanatili kay Lucas na motibasyon sa mahihirap na araw na ito ay ang ideya na sa wakas ay makakagawa na siya ng isang personal na proyekto na lagi niyang pinapangarap ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ituloy. Malayo sa nakapipigil na mga inaasahan ng kanyang pamilya, sinimulan niyang bigyang buhay ang isang matagal ng pagnanasa, paglikha ng isang app na naglalayong kumonekta sa mga taong may parehong interes sa panitikan. Ito ay isang bagay na palagi niyang gustong gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng kalayaan o suporta upang makapagsimula. Gabi-gabi, pagkatapos ng mahabang oras sa bookstore, upo si Lucas sa kanyang maliit na inupahang silid at walang pagod na nagtatrabaho sa kanyang proyekto. Ang bawat linya ng kode, bawat disenyo ng interface, bawat tampok na kanyang binuo ay isang maliit na tagumpay, isang hakbang na mas malapit sa pagsasakatuparan ng kanyang pangarap. Alam niyang ang daan ay mahaba at puno ng mga hamon, ngunit sa unang pagkakataon, nagtrabaho siya para sa isang bagay na tunay na kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam si Lucas ng bagong kalayaan sa kanyang buhay. Nang walang mga tanikala ng mga inaasahan ng pamilya, natuklasan niya na mayroon siyang higit na potensyal kaysa sa naisip niya. Ang simpleng buhay, na walang luho at ginhawa ng mansyon, ang nagturo sa kanya na pahalagahan ang maliliit na bagay, pahalagahan ang pagsisikap at tiyaga. Bawat paghihirap na kanyang kinakaharap, bawat balakid na kanyang nalalampasan, nagpalakas sa kanya at nagpamulat sa kanya, na higit pa sa kanyang mga magulang o kahit na siya mismo ang naisip niya. At kaya, lumipat si Lucas,
na binuo ang kanyang buhay mula sa simula, ngunit may hindi matitinag na determinasyon. Ang kalayaang natagpuan niya sa labas ng mga dingding ng mansyon ng Venturoso ay hindi madali, ngunit ito ay tunay. Sa wakas ay nabubuhay na siya sa buhay na gusto niya, nang walang mga anino ng isang pamana na hindi sa kanya. At sa paggawa nito, hindi lamang nakaligtas si Lucas, ngunit umunlad, na natagpuan sa kanyang sarili ang isang lakas at pagnanasa na hindi niya alam na umiiral. Ngayon, ang bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran, at ang proyektong matagal na niyang pinangarap ay nagsisimula ng mabuo. Malayo sa mga inaasahan at panggigipit ng pamilya, natuklasan ni Lucas na ang tunay na kayamanan ay wala sa materyal na pag-aari, kundi sa kalayaang sundin ang sarili niyang landas, gawin ang kanyang minamahal, at lumikha ng isang bagay na nagpapakita kung sino talaga siya. At sa bagong buhay na ito, na binuo ng sarili niyang mga kamay, sa wakas ay natagpuan ni Lucas ang kapayapaan at kaligayahang hinahanap niya. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Si Lucas, na walang kapaguran sa kanyang ideya, ay nakita ang kanyang proyekto na nabuo at nagsimulang lumago. Ang bawat maliit na tagumpay, bawat problema na nalutas, ay nagpasigla sa kanyang determinasyon. At kaya, kung ano ang nagsimula bilang isang simpleng ideya, isang panaginip na inalagaan niya sa katahimikan, ay nagsimulang magbago sa isang bagay na mas malaki. Si Lucas ay palaging naniniwala sa kapangyarihan ng mga koneksyon ng tao, at iyon ang gumabay sa pagbuo ng kanyang app. Nais niyang lumikha ng isang puwang kung saan ang mga tao ay maaring magkita, magbahagi ng kanilang mga hilig, at lumikha ng tunay na mga bono sa pamamagitan ng panitikan. Sa una, ang application ay katamtaman, na ginagamit lamang ng ilang mga tao, ngunit ang dedikasyon ni Lucas sa pagpapabuti nito at gawin itong mas madaling ma-access ay nagsimulang makaakit ng pansin. Organically kumalat ang salita. Nagsimulang irekomenda ng mga nasisiyahang user ang app sa mga kaibigan, na ganoon din ang ginawa. Sinundan ni Lucas ang bawat bagong pagpaparehistro, ang bawat bagong pakikipag-ugnayan, nakadama ng kasiyahang hindi pa niya naranasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay nagtatayo ng isang bagay na ganap na sa kanya, nang walang anino ng pangalang Venturoso, nang walang madudurog na inaasahan ng kanyang pamilya. Habang lumalaki ang user base, napagtanto ni Lucas na mayroon siyang espesyal na bagay sa kanyang mga kamay, isang bagay na talagang makakagawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Nagsimula siyang mag-invest ng mas maraming oras at mapagkukunan sa pagbuo ng app, pagpapakilala ng mga bagong feature, at pagpapalawak ng team. Kahit na may limitadong mga mapagkukunan, nanatili siyang nakatutok, alam na siya ay nasa isang landas na magdadala sa kanya, kung saan siya palaging nais na maging, sa kontrol ng kanyang sariling kapalaran. At pagkatapos, nangyari ang hindi inaasahan. Isang pangunahing publisher, na humanga sa tagumpay ng app, at sa epekto nito sa pamayanang pampanitikan, ay nakipag-ugnayan kay Lucas. Nakita nila ang paglikha nito bilang isang natatanging pagkakataon upang ikonekta ang mga mambabasa at manunulat sa isang makabagong paraan at handang mamuhunan sa proyekto. Iyon ang unang malaking pagkilala na natanggap ni Lucas, at alam niyang nasa tamang landas siya. Sa suporta ng publisher, nagawang palawakin ni Lucas ang application ng higit pa, na umaabot sa mga bagong merkado at mabilis na nadagdagan ang base ng gumagamit. Ang proyekto na nagsimula sa isang maliit na inuupahang silid ngayon ay naging isang maunlad na kumpanya, at si Lucas, na dati ay naglalakad sa mga lansangan na nakasuot lamang ng mga damit sa kanyang likod, ngayon ay nagsimulang bumuo ng kanyang sariling kapalaran. Ang tagumpay ay hindi lamang pinansyal. Nagkamit si Lucas ng paggalang at paghanga sa komunidad, hindi lamang sa kanyang katalinuhan at pananaw, kundi pati na rin sa kanyang kababaang loob at determinasyon. Siya ay nakita bilang isang halimbawa, buhay na patunay na posible na muling likhain ang iyong sarili, na ang mga paghihirap ay maaring maging mga pagkakataon kung mayroon kang tapang at tiyaga. Nagsimulang bigyang pansin ng media ang kanyang kwento. Isinulat ang mga artikulo, hiniling ang mga panayam, at ang pangalan ni Lucas, na hiwalay ngayon sa apelidong Venturoso, ay naging kasing kahulugan ng pagbabago at tagumpay. Siya ay naging isang iginagalang na figura, hindi dahil siya ay anak ng isang mayamang pamilya,
Ngunit dahil siya ay bumuo ng isang bagay na makabuluhan sa kanyang sarili, tiningnan ni Lucas ang lahat ng kanyang narating at naramdaman niya ang magkahalong pagmamalaki at pasasalamat. Alam niyang hindi naging madali ang landas, ngunit bawat paghihirap na kinakaharap, bawat hadlang na nalalampasan, ay umakay sa kanya sa sandaling ito. At ngayon, ibang tao na siya, isang taong nakahanap ng sariling halaga, malayo sa anino ng kanyang pamilya, na lumilikha ng sariling pamana. At kaya, ang nagsimula bilang isang malungkot na panaginip ay naging isang maunlad na katotohanan. Si Lucas, na minsang itinapon sa labas ng kanyang tahanan na walang dala, ay nasa tuktok na ngayon ng isang matagumpay na negosyo. Hindi lamang muling itinayo ang kanyang buhay, ngunit higit sa lahat ng inaasahan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Habang lumalayo si Lucas sa Lokiwans, ang buhay sa mansyon, na dati ay tila hindi natitinag, ay nagsimulang gumuho. Sina Paulo at Helena, na noon pa man ay may ganap na kontrol sa kanilang mga pananalapi at negosyo, ay nagsimulang harapin ang isang senaryo na hindi nila mahuhulaan. Ang ekonomiya ay nagbago, at kasama nito, ang kapalaran ng mga venturosos din. Nagsimula ang lahat sa isang investment na mukhang promising. Si Paulo, tiwala sa kanyang kakayahang gawing tagumpay ang anumang negosyo, ay namuhunan ng malaking halaga ng pera sa isang bagong pakikipagsapalaran. Ngunit ang merkado, palaging hindi mahuhulaan, ay umikot. Ang tila isang ligtas na tayo naging kapahamakan. Ang pamumuhunan, sa halip na magdala ng inaasahang kita, ay lumikha ng malaking pagkalugi. Hindi makapaniwalang pinagmamasdan ni Paulo ang kanyang pamana, na itinayo ng may labis na pagsisikap at pangangalaga, ay nagsimulang lumiit. Ang unang strike na iyon ay simula pa lamang. Ang iba pang mga pamumuhunan, na dati ng ligtas na pinagmumulan ng kita, ay nagsimulang mabigo sa serye. Ang mga kumpanya kung saan may stake sina Paulo at Helena ay nagsimulang mabangkarote, at ang halaga ng kanilang mga bahagi ay bumagsak. Di nagtagal, ang sitwasyong pinansyal ng mga venturoso ay nasa libreng pagbagsak. Ang dating marangya at katiwasayan ay naging isang bangungot. Si Paulo, isang lalaking dati ng may kontrol, ay naramdamang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ginugol niya ang mga gabing walang tulog, sinusubukang humanap ng paraan palabas, isang paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit habang sinusubukan niya, mas maraming bagay ang tila nawawala sa kanyang mga kamay. Naramdaman din ni Helena, na palaging katuwang ni Paulo sa lahat ng aspeto ng buhay, ang bigat ng krisis. Ang stress ay nakaapekto sa kanilang dalawa, at ang kapaligiran sa Venturoso Mansion ay naging mas tense at malungkot. Ang mga empleyado, na tapat na naglingkod sa pamilya sa loob ng maraming taon, ay nagsimulang mapansin ang mga pagbabago. Nagsimula nang mangyari ang paalam. Ang mga tauhan, na dati ay marami at nagbibigay ng hindi nagkakamali na mga serbisyo, ay nabawasan sa ilang mga empleyado na nagsisikap na mapanatili ang hitsura sa isang mansyon na nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagkabulok. Ang kasaganaan na dating nagbigay kahulugan sa buhay ng venturism ngayon ay naging isang pabigat. Sina Paulo at Helena, na noon pa man ay ipinagmamalaki ang kanilang katatagan at posisyon sa lipunan, ngayon ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang hindi maisip na sitwasyon. Nagsimula silang magbawas ng mga gastusin, magbenta ng mga ari-arian, sinusubukang isalba ang natitira sa kanilang kapalaran. Ngunit ang pinakamahirap na dagok ay hindi lamang pinansyal. Isa itong dagok sa kanilang pagmamalaki, sa imaheng itinayo nila sa paglipas ng mga taon. Ang MGA Glamorous na Party sa Mansion, ang MGA Charity Event, laharing ayan ay nagsimulang maala. Ang mga kaibigan, na nakapaligid sa kanila sa lahat ng oras, ay nagsimulang lumayo. Ang lipunan kung saan ang mga pinagpala ay iginagalang ngayon, ay bumulong ng kanilang pagbagsak. Mabilis na kumalat ang mga alingaw-ngaw, at ang posisyon na pinanatili ni na Paulo at Helena sa mataas na lipunan ay nagsimulang mayanig. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang lumabas ang isang masakit na katotohanan. Naramdaman nila ang pagkawala ni Lucas. Hindi lang bilang anak na dati nilang minahal, ngunit bilang isang taong maaring maging kakampi, isang taong may mga bagong ideya, ibang pananaw na maaring nakatulong sa kanila na makahanap ng paraan. Ngunit ang pagmamataas,
Ang kaparehong pagmamataas na nagbunsod sa kanila na alisin ang pag-ari ni Lucas, ngayon ay humadlang sa kanila na maghanap ng anumang uri ng pagkakasundo. Ang desisyon na ginawa nila sa isang sandali ng galit ngayon ay tila isa sa pinakamalaki sa kanilang buhay. Sina Paulo at Helena, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay hindi alam kung saan pupunta. Ang mansyon, na dating simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ngayon ay parang isang bilangguan, isang palaging paalala ng lahat ng nawala sa kanila. At kaya, ang mag-asawa na laging nasa kamay ng lahat, na namuhay ng labis at ginhawa, ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang posisyon na hindi nila akalain, sa bingit ng pinansyal at emosyonal na pagbagsak. Ang kaguluhan sa buhay ng mga Venturoso ay malalim at nakapipinsala. Sila, na dating kasing kahulugan ng tagumpay at kayamanan, ngayon ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap, na ang kanilang mga kapalaran ay humihina at ang kanilang mga pag-asa ay naudlot. At habang nagpupumilit silang makabangon, patuloy na umiikot ang mundo sa kanilang paligid, hindi napapansin ang kanilang pagbagsak. Lumipas ang mga taon mula noong umalis si Lucas sa Loki Mansion, at ang kanyang buhay ay radikal na nagbago. Nagtayo siya ng isang kapalaran batay sa kanyang sariling pagsisikap at pagkamalikhain, na ginawa ang kanyang ideya sa isang kahangahangang tagumpay. Sa paglipas ng panahon, si Lucas ay naging isang respetadong pangalan sa industriya ng teknolohiya at isang mapagbigay na benefactor sa maraming dahilan. Nagpatuloy naman ang buhay para kina Paulo at Helena. Ang krisis sa pananalapi ay nag-iwan ng malalalim na peklat, at sila ay nagpupumilit na mabawi ang prestihiyo at katatagan na nawala sa kanila. Ang mansyon, na dating simbolo ng kasaganaan, ngayon ay minarkahan ng mga palatandaan ng isang hindi gaanong masayang buhay. Sinubukan pa rin ng mga Venturoso na panatilihin ang kanilang dignidad, ngunit kitang-kita ang bigat ng mga kahirapan. Sa isang charity event na pinagtagpo muli ng tadhana si Lucas at ang landas ng kanyang mga magulang. Ang okasyon ay isang gala na inorganisa upang makalikom ng mga pondo para sa isang marangal na layunin, isang bagay na, balintuna, ay sumasalamin sa mga halaga na palaging mayroon ang pamilya. Ginanap ang event sa isang grand ballroom ng isang eleganteng hotel, na pinalamutyan ng malalagong mga bulaklak at kumikislap na mga ilaw. May isang pakiramdam ng formalidad sa hangin, kasama ang mga matikas na panauhin at ang pangako ng isang gabi ng pagkakaisa at pag-asa. Si Lucas, na ngayon ay isang matagumpay na tao, ay kabilang sa mga sponsor ng kaganapan. May kumpiyansa na ngiti at maayos na kasuotan. Pumasok siya sa silid, dala ang aura ng isang taong nakatagpo ng kanyang lugar sa mundo. Lumipat ang kanyang mga mata sa paligid ng silid, hinahangaan ang kagandahan ng kapaligiran, at pakiramdam na nasyahan sa kakayahang makapag-ambag sa isang mahalagang layunin. Malayo siya sa anino ng dati niyang buhay, na may bagong pagkakakilanlan na binuo niya sa sobrang pagsisikap. Samantala, sina Paulo at Helena, na nakasuot ng pinakamagagandang damit at nagsisikap na mapanatili ang hitsura, ay naroroon bilang mga kinatawan ng kanilang pundasyon, na sinusubukan pa ring makabangon mula sa mga pagkalugi sa pananalapi. Nandiyan sila para ipakita na sa kabila ng hirap, may malasakit pa rin sila sa kapakanan ng iba. Noon, sa pag-akyat sa entablado upang magbigay ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng layunin, ang pangalan ni Lucas ay inihayag bilang pinakamalaking donor ng gabi. Tumahimik ang silid, at lahat ng mata ay nabaling sa lalaking nakatayo para tanggapin ang pagkilala. Umakyat si Lucas sa entablado na may kalmadong ngiti, ngunit nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Habang nagsasalita si Lucas, nakasalubong ng mga mata niya ang mga magulang niya sa audience. Nakaupo sa harap na hanay sina Paulo at Helena, at halata sa mga mukha nila ang pagtataka at pagkagulat. Ang laki ng tagumpay ni Lucas ay malinaw. Hindi lamang niya nalampasan ang lahat ng inaasahan, ngunit siya rin ay naging isang haligi ng pagkabukas palat at tagumpay. Nang matapos ni Lucas ang kanyang pananalita at magpasalamat, bumaba siya sa entablado at, walang pag-aalinlangan, direktang hinarap sina Paulo at Helena. Ang pagpupulong ay napuno ng halo-halong emosyon. Si Paulo, na noon pa man ay taong kontrolado at mapagmataas, ngayon ay tila naliligaw, halos masira sa realidad na kanyang kinakaharap. Si Helena naman ay lumuluha ang mga mata,
kombinasyon ng sorpresa at panghihinayang na halata. Lumapit sa kanila si Lucas na may seryosong tingin, pero may tono rin ng paggalang. Alam niyang maselan ang sandaling iyon, at may matinding emosyonal na singil. In a firm voice, he said, "Hindi ko akalain na magkikita tayo ng ganito, pero nakakatuwang makita na sa kabila ng mga kahirapan, nandito pa rin tayong lahat." Sina Paulo at Helena, nagulat, ay sinubukang humanap ng mga salita para ipahayag ang kanilang nararamdaman. Nagkaroon ng bigat sa kapaligiran, magkahalong pagmamalaki at hiya. Paulo, with his voice breaking, finally managed to say, "Lucas, we have no words to express how surprised and in a way embarrassed we are. We never imagined you would come to this." Tumingin sa kanila si Lucas na may nakakaunawang ekspresyon. Naiintindihan kayo. Life is full of surprises and twists and turns. What matters now is what we do with what we have. I'm here to help, just like I always wanted. Ang pagpupulong ay maikli, ngunit puno ng kahulugan. Hindi na kailangan ng higit pang mga salita. Ang hitsura ni Lucas, ang paggalang kate pakikiramay, ay sapat na upang ipakita na nalampasan niya ang MJ paghihirap at payapa sa nakaraan. Odporesino Paulo at Helena. Ang pagpupulong ay isang masakit at kolinsabay natrium pololo enge potensyal natrium binalawala nila at sa MGO desisyong ginawa nila. Nang gayon iyon, habang nagpapatuloy ang kaganapan at naghahanda ang MGA bisita para tangkilikin ang gala, umalis si Lucas na nakatitiyak na nahanap na niya ang kanyang layunin. Si Paulo at Helena naman ay umalis na may bagong pagkakaunawaan, isang pagkilala sa tagumpay ng kanilang anak at isang paalala na, kahit sa pinakamatinding kahirapan, ang dignidad at paggalang ay posible pa rin. Ang hindi inasahang pagpupulon ay hindi lamang minarkahan ang pagtatapos ni isang kabanata, ngunit nagbukas din ni mga pinto sa mga bagong pagkakaunawan at pagkakasundo. At sa pagbukas ng gabi, ang mga kwento ni Lucas at ng Venturosos ay magkakaugnay sa mga paraan na hindi mahuhulaan ng sinuman, na nagpapakita na, sa huli, ang talagang mahalaga ay ang kakayahang lumago, matuto, at sa huli ay muling kumonekta. Habang nagpapatuloy ang charitigala at naka-enjoy ang MGA bisita sa gabi, isang emosyonal na kapaligiran ang dumaloy sa venturoso mention, nang gayon ay napalitan ang isang eksena ang pagkakasundo at pakasa. Namumukot tanging si Lucas ang pinakamalaking donor ng gabi, isang kilos na hindi lamang humahanga sa lahat, ngunit lubos ding naantig sina Paulo at Helena, na kabilang sa mga naroroon. Matapos ang talumpati ni Lucas at ang maikling ngunit matingging pakikipagkita sa kanyang MGA magulang, nagpatuloy ang kaganapan na may pakiramdam ang pakasa sa hanjin. Si Lucas, sa kanyang kalmadong tindig at maaliwalas na titig, ay gumawa ng malaytao na pagsisikap na huwag pansinin ang kanyang sarili, mas piniling pagmasdan at pagnilayan ang nangyari. Natigilan ang MGA Venturoso. Ang mansyon, na dating simbolo ng kapangyarihan at kayamanan, ngayon ay tila napakaliit para sa bigat ng sitwasyon. Sina Paulo at Helena, na kanina ay nakatayo ng may kumpiyansa, ngayon ay nalubok sa malalim na pagmuni-muni. Nakapo sa main table, nagpalitan sila ang tingining pagkakaunawan at pagpapahiya. Ang laki tagumpay ni Lucas at ang kababangklop na ginawa niya sa lahat ito ay nagsilbing isang masakit na salamin sa kanyang sariling mga pagpapilian at aksyon. Lumalapit na ang gabi, at nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang mga panauhin, ngunit naparalisa pa rin sina Paulo at Helena sa bigat ng kanilang naranasan. Si Lucas, na umalis sa party para sa maikling sandali ang privacy, ay nagapoasya na oras na para kumilos. Alam niya na sa kabila ng lahat ng mga nakaraang hinanakit, ang mahalaga ngayon ay ang paghahanap ng landas tungo sa pagkakasundo at pagpapagaling. Bumalik si Lucas sa bulwagan, ang kaniyang presensya ay maingat pearin, ngunit may kalmadong determinasyon sa kaniyang mga hagbang. Nilapitan niya sina Paulo at Helena na mag-isang nakaupo, malayo sa gulo ng party. Sa isang malumanay na ngiti, lumuhod siya sa tabi kaniyang mga magulang, tinitingnan sila ng may halong pangkunawa at habak. Dad, Mom, simula ni Lucas, puno ng sinseridad ang boses. Alam kong hindi mabubura ang panahon at salita ang nakaran,
pero naniniwala ako na makakahanap tayo ng bagong simula. Nais kong mag-alok na aking tulong. Kung kailangan mo ng suporta, patnubayo kais ang tulong para tulungan kang mabaviang ginavala, nandito ako. Ang sumunod na katahimikan ay sinisingil ng kahulugan. Sino Paulo at Helena ay nalubog sa dagat ng emosyon. Baka sa mukha nila ang hiya at panghihinayan, ngunit may kislap din na pag-asa. Ang idea na ang kanilang anak, isang tangatinilak nila paleo at hindi pinansan, ay handang makipagagnayan at magaloking tulong ay isang hindi inasahang at malalam na regalo. Si Paulo, na may basag na bozas at puno ng luha ng giyay mata, sa vekasay na tagepewa ng giyay salita. Lukas, kami, nabiko ka namin sa napakaraming paraan. Hindi namin inakala na mangyari ito, at nayon ay nakikita namin kung gaano ka kahalaga. Tinatanggap namin ang iyong alok ng may pasasalamat at bukas na puso. Si Helena, na may imgealuhang umagos sa kaniyang mugha, ay idinagdag, ikinalulungkot namin na hindi namin ito nakita ng mas maaga. Ang toto, hindi ito tungkol sa pera o sa katayuan. Ang mahalaga ay pagmamahal at pamilya. At ang gaon, kenda na kaiming muling buuin, kasama kasaiming tabi. Ang reaksyon ni Lucas ay pinaksamang ginhawa at saya. Tumayo siya, niyakapan kanyang mga magulang na may tunay na pagmamahal. Magkahalong emosyon ang sumunod na yakap, may kasamang luha at ngiti. Ito ay ang perpektong representasyon ng isang sandali ng pagkakasundo. Kung sanang pag-ibig at pagpapatawad sa wakas ay nagtagumpay laban sa pagmamataas at sama ng loob. Natapos ang gabing may panabigang pakiramdam at pag-asa. Ang pamilya Venceroso, na humarap sa napakaraming paghihirap at paghihiwalay, ay gumagawa ng gayon ng unang hagbang upang pagalingin ang mga sugat at mulin itatak ang mga ugnayan. Si Lucas, na dumaan sa mahabang landas ng pakikibaka at tagumpay, ay nagapuakita na ang tunay na halaga ay hindi sa pakareyo anyo, kundi sa pagmamahal at suporta sa isa't isa. Ang pagkakasundo ay hindi lamang isang pagkilos ng pagpapatawad, ngunit isang pangako na magsimulang muli. At sa gayon, sa ilalim ng malalambot na ilaw ng ballroom at sa malayong bulung-bulungan ng gala, ang pamilya Venturoso ay nagsimulang tahakin ng isang bagong landas na magkasama, isang landas kansaan ng pakunawa, pakikiramay at pagmamahal ang naging pundasyon ng kanilang kinabukasan.